malilikom ay malaking tulong para sa pagpapatayo ng eskwelahan. Sinabi naman ni Regina at Ogie na lagi silang handa lalo na sa pagtulong sa mga nangangailangan. Thanks guys! Nice one. Samantala, hirit panahon naman tayo. Isang wind convergence ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito magiging maulap po at medyo maulan sa Visayas, Northern at Eastern Luzon. At para naman dito sa Metro Manila, magiging sunny to partly cloudy lang po ang ating weather ngayon. Sisikat ang araw ngayong 6:03 ng umaga. Maaga naman itong lulubog mamayang 6:06 ng hapon. I-check naman natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Mga kapuso, lumikha po ng pagkabahala sa mga taong pagkalat ng isang text tungkol sa radiation leak na tatama sa bansa. Pero wag basta maniwala dahil may dapat at may sapat na kaalaman tungkol dito. Ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa radiation? Yan po ang hihirit sa atin ni Ate Pia mula sa Philippine Nuclear Research Institute. Go, Pia! Hi, Rhea. Good morning sa inyo, girls. Good morning, Iga. Nandito tayo ngayon sa Philippine Nuclear Research Institute dahil sabi nga ni Rhea, marami pong kumalat na text noong isang araw tungkol sa radiation scare. Kaya mamaya po, aalamin natin mula mismo sa mga eksperto kung ano ang mga katotohanan at kung ano naman ang malikhang isip lang tungkol sa radiation. Talaga ba itong nakakahawa, nakukuha sa hangin, paano ito maiiwasan, ano ang ating mga dapat gawin para hindi tayo matakot. Kasi sabi nga nila, kapag maalam ka at kapag ikaw ay handa, walang dapat katakutan. So mamaya makakausap natin ang mga eksperto dito at ipapakita natin sa inyo kung ano ang mga ginagawa nila para siguraduhin na hindi tayo maapektuhan ng radiation scare, para rin alam natin kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. So abangan nyo yan mamaya dahil makakausap natin ang mga eksperto dito at ipapakita natin sa inyo kung ano ang ginagawa nila at kung talagang kailangan nga bang isuri ang mga produktong galing Japan na dadating dito dahil baka contaminated sila. So lahat ng yan aalamin po natin ngayong umaga dito lang mula sa PNRI. Guys? Maraming salamat, Pia. At dahil po sa nangyaring lindol sa Japan, tsak na nangangamba na marami sa posibilidad na mangyari din sa bansa ang pagtama ng ganong kalakas na lindol. Pero wag na dapat pa matakot, di ba? Lalo na kung alam mo ang iyong gagawin sa oras ng lindol. Ituturo yan sa atin mismo ng ating kumarsa sina Maring Susan at Monica mula sa Santolan High School sa Pasig. Go on, go Sue! Yes, good morning girls. 6 days ago nga kung inyong matatandaan sa talagang kagimbal-gimbal na pangyayari ang naganap sa Japan kung saan isang lindol at isang tsunami ang tumama sa kanilang bansa. Kaya naman hindi maiiwasan na maging dito sa ating bansa ay magkaroon din ng pangamba na similar incident ang mangyari dito. Kaya naman today, para siguraduhin na I am ready tayong lahat, ay isang earthquake drill ang ating gagawin dito sa Santolan High School at mamaya nga makakasama natin ang ilang mga fireman at ilang mga members at representatives ng PhilVox para alamin kung paano nga ba isinasagawa ng tama ang earthquake drill. Ayon kasi sa kanila, 1 minute daw ang ideal per floor para evacuate ang mga gusali. Kaya naman mamaya titingnan natin mga kapuso kung maisasagawa nila ng tama dito nga sa Santolan High School yung earthquake drill na yan. Lalong-lalo pa at itong lugar na ito ay nasasakupan doon, natatamaan ng tinatawag nila na Valley Fault Line o yung dating kilalang Marikina Fault Line. At itong lugar na ito ay isa sa mga delikadong lugar kung sakali nga gumalaw ito dahil tatamaan ito ng tinatawag nga nila na Valley Fault Line. Kaya mamaya sa aming pagbabalik mga kapuso, tingnan natin kung maisasagawa ng tama itong earthquake drill. Dito pa rin po yan sa Santolan High School. Balik muna tayo sa studio. Huwag bibitaw, tutok lang sa mga pinakasariwang balita at impormasyon. Dito lang sa Unang Hirit! Saya, saya sa unang